Philippine President Marcos Jr. holds a three-way virtual meeting with the leaders of the U.S. and Japan. They agreed to further strengthen trilateral cooperation on multiple fronts. The president expressed confidence that the three allies will sustain gains made through the economic, maritime, and tech cooperation deals reached last April at a trilateral summit in Washington. Bakit sobrang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Donald Trump? At bakit lubos ang tiwala nito kay Pangulong Bongbong Marcos? At bakit ang bansang Amerika na superpower ay napakahalaga ng relasyon nito sa Pangulo ng Pilipinas? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Alam mo ba na sa dami ng bansa sa mundo, tila may espesyal na lugar ang Pilipinas sa puso ni Donald Trump? Bakit nga ba? Ano ang dahilan kung bakit mataas ang tiwala ng dating Pangulo ng Amerika kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Kung gusto mong malaman ang buong kwento, manatili ka rito dahil baka hindi mo mapansin tapos na ang content ngunit bit-bit mo na ang sagot. Nang ipahayag ni Donald Trump bilang muling mahalal na Pangulo, tila naging bahagi ng usapan ang Pilipinas. Bakit kaya? Sa likod ng kanyang protectionist na pulisiya tulad ng universal tariffs, hindi niya kailanman isinantabi ang kahalagahan ng Pilipinas sa estratehiya ng Amerika sa rehiyon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa ekonomiya, may mas malalim na dahilan. Ayon sa mga eksperto, si Pangulong Marcos ay may kakayahang kumbinsihin si Donald Trump. Bakit? Dahil si Trump, ayon kay Raymond Powell, ay kilala sa pagiging bukas sa mga argumento mula sa mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Ngunit ano kaya ang kanyang nakikita kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya nakikita sa iba? Una, ang Pilipinas ay may estratehikong posisyon sa Indo-Pacific na kritikal para sa seguridad at ekonomiya ng Amerika. Pangalawa, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lang taker. Ang Pilipinas ay isang matapang na alyado na humaharap sa mga agresyon ng China, partikular sa South China Sea. Pero bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan ni Donald Trump? Habang si Trump ay naglalayon na gawing mas protektado ang ekonomiya ng Amerika, naintindihan niya ang kailangan niya ang isang mapagkakatiwalaang kaalyado sa rehiyon. At dito pumapasok ang Pilipinas sa eksena. Ang Subic Freeport Zone at iba pang proyekto sa Luzon Economic Corridor ay naging posible dahil sa suporta ng Administrasyong Trump noong una niyang termino. Pero bakit hindi niya binitawan ang atensyon sa Pilipinas? Dahil nakita ni Trump ang kakayahan ni Pangulong Bongbong Marcos na magdadala ng balanse sa rehiyon sa gitna ng lumalaking tensyon sa China. Kung nais ng Amerika na mapanatili ang kanilang impluensya sa Asia, malinaw na ang Pilipinas ang kanilang matibay na kasangga. Ang relasyon ni Trump at Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lang tungkol sa politika at ekonomiya. Ang kanilang personal rapport ang nagbibigay ng kumpiyansa kay Trump na ipagpatuloy ang malapit na ugnayan ng dalawang bansa. Dahil kilala ang ina ni Pangulong Bongbong Marcos na si Imelda Marcos na malapit na kaibigan ni Donald Trump. Sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Pilipinas ay nasa unahan ng laban para sa kapayapaan sa rehiyon. At sa mga salitang ito, tila nakita ni Trump na ang Pilipinas sa ilalim ng liderato ni Marcos ay hindi lang isang kaalyado, kundi isang lider na handang magdala ng solusyon. At ito ang hamon at pag-asa. Ngunit hindi lahat ay perpekto. Ang mga proteksyonistang pulisiya tulad ng mas mataas na taripa ay maaaring magdulot ng hamon sa kalakalan ng Pilipinas at Amerika. Pero bakit nananatili ang tiwala ni Trump? Dahil sa kakayahan ni Pangulong Bongbong Marcos na magbigay ng makabuluhang argumento kung paano makikinabang ang Amerika sa pakikipagkalakalan sa Pilipinas. Ang export ng semiconductors, ang pagpapalakas ng AI-related industries at ang matibay na sektor ng BPO ay ilan lamang sa mga aspeto na nagpapakitang ang Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng global supply chain. Bakit sobrang halaga ni Pangulong Bongbong Marcos?
Sa madaling salita, si Donald Trump ay nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nakita niya ang kakayahan nitong magdala ng solusyon hindi lamang sa lokal na konteksto kundi sa regional na antas. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang maliit na bansa sa Asia. Sa ilalim ng lideratura ni Marcos, tayo ay isang kaalyado na handang makipagtulungan para sa mas malawak na layunin. Ang pagiging mahalaga ng Pilipinas kay Donald Trump ay hindi aksidente. Ito ay dahil sa karunungan, kakayahan at katalinuhang ipinapakita ni Pangulong Bongbong Marcos na nakaugat sa grasya ng ating Panginoong Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng ito sa ating Pangulo na tiyak na magdadala ng tagumpay hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa rehiyon. Ano ang opinyon mo sa tiwalang ibinibigay ni Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Awit 33 verse 12, mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayang pinili niya upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay higit pa sa diplomatikong ugnayan. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kitang-kita ang gabay ng ating Panginoong Diyos sa pagtataguyod ng kapayapaan at pag-unlad. Ang pagtitiwala ni Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang base sa kakayahan ng tao, kundi sa mas malalim na layunin ng ating Panginoong Diyos para sa ating bansa. Ang Pilipinas bilang bansang may takot sa ating Panginoong Diyos ay ginagabayan upang maging ilaw at inspirasyon sa rehiyon, lalo na sa mga panahong puno ng hamon at pagsubok. Naway patuloy tayong magtiwala sa kanyang plano habang sama-sama nating nilalakad ang landas ng progreso at tagumpay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan at nag-aalaga sa aming lahat. Salamat po sa biyaya ng buhay, kapayapaan at kaunlaran na ipinagkakaloob mo sa aming bansa. Salamat po sa patuloy na paggabay mo sa aming lider na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging instrumento ng iyong plano hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon. O aming Panginoon Diyos, itinataas namin sa iyo ang ugnayan ng aming bansa at ng Estados Unidos. Naway patuloy niyo pong gawing matatag ang relasyon na ito na nagbibigay daan sa kapayapaan, kaunlaran at pagkakaibigan. Bigyan niyo rin po ng karunungan ang aming mga lider upang magdesisyon ng ayon sa iyong kalooban at gabayan niyo rin po si Donald Trump sa kanyang pamumuno upang makita niya ang iyong liwanag sa bawat hakbang. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin din namin ang bawat taong nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. Bigyan niyo po sila ng kaliwanagan ng isip, kalakasan ng loob at pananalig po sa inyo. Naway makita nila ang lahat ng tagumpay at relasyon ay may mas malalim na layunin, ang paglulahati sa iyong banal na pangalan. Nanawa lahat ng aming ginagawa ay magiging kapuri-puri sa inyong harapan. O aming Panginoong Diyos, salamat po dahil ikaw ang aming sandigan at pag-asa. Patuloy niyo po kaming samahan, maging ang aming bansa sa mga pagsubok at tagumpay. Dahil naniniwala kami na pagkasama namin ang aming Panginoong Kristo sa aming buhay ay wala pong magiging problema sapagkat kasama po namin parati ang solusyon sa aming problema, ang aming best friend na walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at iligtas niyo po kami sa inyong pumuling pagdating sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Amen.